Hi! Kamusta? It's Megan Nikki Gamelia. Welcome back to my channel. And in today's video po, may share ako sa inyo na super helpful editing app. Lalo na nga sa naghahanap ng alternative sa CapCut. Kasi nga, di ba, let's be honest, halos lahat po ng features ngayon ng CapCut ay may bayad na. Kaya naman kung naghahanap ka nga ng free for now at walang hassle ng video editing app, this video is for you. Ituturo ko din dito kung paano gawin ng basic editing gamit ang app na to. At kung ready ka na nga, hindi ko na patatagalin pa, mag-i-screen recording na tayo. Let's go! This app called Spring Video Editor, ginawa ito ng Pixelflow Incorporated, also the creator of KineMaster. At kung hindi mo pa nga na-download, punta ka lang sa Play Store o App Store, available po yan. Free to download for now. Itap mo na, Spring Video Editor. Ayan, then tap search. And in my case, download ko na siya, kaya naman itatap ko na lang yung open. So ito po siya guys, ayan. So I'm just gonna tap open. And after that, punta ka na dito. Tap create new button to start creating. And ito, dadaling ka niya dito sa interface na to. So para makapunta sa gallery mo, punta ka dito sa all. Itap mo tong all. Ayan, at ito na nga yung mga videos na gusto mong i-edit. So pipiliin mo na dyan, isa-isa. Ayon sa pagkakasunod-sunod na gusto mong i-edit na video. Ayan. So, kapag okay na, itatap mo lang tong cross mark dito sa upper right corner. So, from here, you can use your fingers para ma-zoom out natin at mas makita natin kung ilan bang mga clips ang nilagay natin. So, ayan. Just like that. As you can see, mas mabilis nating naibalik sa unahan, diba? So, ngayon, dito sa baba, makikita natin ang kanyang editing tools. Also, use your fingers to drag it para makita nyo sila lahat. And dito naman sa taas niya, ang timeline, kung saan dito nga magaganap ang lahat ng editing na gagawin natin. Okay, at dito naman sa pinakamataas, ang ating preview, kung saan dito nyo makikita kung ano ba yung nangyayari sa timeline natin, di ba? Yung preview guys, pwede nyo po siyang i-maximize. Tap nyo lang yung icon na yun and then i-minimize. Okay, para mas madali sa atin mag-review nga, di ba? Tapos, ngayon, para magsimulang mag-edit, pumunta lamang kayo dito sa pinakataas na icon na to, yung 9x16, itap nyo po yan. Para makadecide kayo kung ano bang size ng video ang gusto nyong i-edit. Just like that, 9x16, 16x9 for YouTube. Pero mag-stick po ako dito sa 9x16, though pang YouTube po ito, okay lang din naman. It's your choice pa rin naman. Tapos nyan, sisimulan na natin ang pagtitrim or pagka-cut nga po ng video. Alisin natin yung mga parts ng video natin na ayaw nating masama sa editing. So, just have to tap the video or the clips. Magkakaroon siya ng ganyan. Yellow handles. Ito, medyo isu-zoom out ko lang. Okay? Para mas manavigate natin kung hanggang saan ba natin gusto siyang i-cut. Okay, ayan. So, also you can do that sa dulo nga ng video na yon. Okay, so just long press lang natin hanggang saan na-navigate na natin siya para maipod natin kung hanggang saan, di ba? So, what if nasa gitna yung gusto nating i-delete? All you need to do ay itapat yung playhead, yung purple na line na yan, guys. Then, tap split yung gunting na icon. Tapos, hanapin nyo na. As you can see, di ba nahati siya, guys? Punta kayo dun sa part ng video na gusto nyo pang i-delete. Itapat ang playhead, tapos tap split. At yan, makikita nyo na yung part na yon. After that, pwede nyo na siyang i-delete. Ito-tap nyo lang po itong trash bin icon, itong delete. Ayan. At ngayon, di ba, nabura na siya, guys. Okay, di ba? At kung nagkamali kayo ng pagbura, pwede kayong pumunta dito sa undo button. Itong bandang nasa gitna. Ito-tap nyo lang yung undo button. Ayan, di ba, bumalik na yung video clip na dinilit natin kanina. Ito siya. Also, you can use the redo, of course. Yung mga buttons na yan, ang possible na madalas natin gamitin para mas makasave tayo nga ng time sa editing. And that's how you do the basic trimming and cutting or pag-delete nga ng mga parts ng video na ayaw nating masama. Next naman, how to add text. Itap nyo lang po itong T icon na to and then mag-type na nga kayo ng kahit anong gusto nyong ilagay sa text nyo. Ayan, titles, caption, pwedeng-pwede yan guys. At dito nga, itinatype ko ang Spring Editing Tutorial for my example. Kung okay na kayo sa tinype nyo, itap nyo lang po itong checkmark dito sa upper right corner. Ayan. But kung nagkamali kayo, pwede nyo pa rin siyang i-edit. Punta lang kayo dito sa edit icon na to. Itap nyo po yan.
Okay? So, back. Punta tayo sa check again kung okay na naman. At pwede nyo pong ibahin ang font niyan. Punta lang kayo dito sa A. Yan sa font. Then dito sa system, itap nyo yung system at makikita nyo nga dito na napakaraming built-in na font ng Spring na pwede nyo nga pong gamitin at pagpilian. So, ayan. So, itatap nyo lang yung napili nyo. Tapos, itap nyo naman yung check. Kapag okay na kayo dyan. Then here, pwede nyo ibahin din ng colors. Kayo na yung bahala maging creative. Discard nyo na, guys. Kung anong gusto nyo or trip nyo nga gamitin colors. As you can see, pwede nyo i-adjust yan, ganyan. Also, pwede nyo ding lagyan ng animation yan. Scroll nyo lang. Use your fingers to drag it. And then here, ayan, makikita nyo, meron siyang in-animation fade para magamit natin sa mga text na inilalagay natin sa ating mga video. So, pipili kayo dyan kung anong matripan nyo, guys. Kayo na bahala. And then, pag okay na, back lang kayo. Itap nyo yung back. At pwede nyo ring i-drag yung handles niya using your fingers para mas mapahaba yung duration niya. Then, dito, pwede nyo ibahin yung position niya. Okay? Ayan. So, just like that. Pwede nyo paliitin if you want. Pwede nyo, kayong bahala kung anong size ang gusto nyo, guys. Okay? And that's how you add text gamit ang Spring Video Editor. Okay, next naman natin ay maglagay na tayo ng audio or music, background music dito nga sa Spring. Itatap lang natin itong audio na icon dito sa baba. Tapos, itap nyo yung music. At dito makikita nyo na yung mga built-in music nga na pwede nyo magamit na pang background nga sa mga video na ini-edit natin. So, all you need to do is to download it first. And then, ayan siya. Naririnig nyo na yung music niya once na-download siya. So, ito, pipili lang kayo dito, guys. At kung nakapili na kayo, itap nyo lang yung plus sign sa side. At babalik na kayo dito sa timeline. Makikita nyo na yan. Diba? Siya yung background music na nilagay natin. So, from here, adjust natin yung volume. Since talking head video yung ginagawa natin, kailangan di siya ma-overpower ng background music. So, ililess natin yung volume niya into that. Then, tap back. At mapupunta na ulit tayo sa timeline. Kung gusto niyo namang maglagay ng sound effects, punta ulit kayo dito sa audio. Tap niyo yung audio. Tapos, punta naman kayo dito sa SFX. And then, hanap na kayo dito ng gusto niyo gamitin. So, kailangan din i-download muna. Pag okay na, ayan, nakapili na kayo. Itatap nyo lang po yung plus sign doon sa side niya. At babalik na nga kayo sa timeline para ma-edit natin yung sound effects na ginawa natin. So dito, adjust ko lang din yung volume. I-max natin siya para mas maging obvious. Kasi sobrang ikli lang niya. Like ilang seconds lang yung napili kong sound effects. Okay? And that's how you add background music and sound effects. Next naman ay maglalagay tayo ng stickers kasi pwede rin. And why not, diba? So dito, tap nyo lang yung stickers. Scroll nyo lang kung anong trip nyo ilagay. Pwede po yan. Hanap kayo ng free. Meron din kasi dito may mga bayad. Ayan, yung may mga crown, may bayad po yon. So, ito yung example natin. From here, as you can see, pwede nyo siyang i-drag anywhere you want. Kung saan nyo gustong ilagay. Then, syempre, i-resize. Ganyan. Then, pag okay na, itatap nyo lang yung back na yon. At ganun nga ang paglalagay ng stickers sa mga video natin. Now, pwede din tayo maglagay ng effect. Itatap nyo lang po itong FX icon na yan. From here, pwede na kayo mag-scroll at maghanap ng effects na gusto nyong ilagay. So, for example, itong zoom. Tap natin ito. Tapos, i-resize natin yung effects para mas maging visible at mas okay yung maging result niya. So, pwede natin siyang ibahin yung duration. I-play natin. So, ayun, diba? Nagkaroon siya ng zoom in effect. So, ituturo ko sa inyo ang isa pang way ng paglalagay ng ganyan sa transition natin. Pupunta lamang kayo dito sa pinaghatian. Makakita nyo itong box na may guhit sa gitna. Itatap nyo po yan. Ayan siya. At kapag itinap nyo siya, mapupunta kayo dito sa built-in effect transitions.
ng Spring. Pili lang kayo dito. Like ito. Scroll nyo lang. At kapag nakapili na kayo, ito, itatap nyo lang yung transition effect na gusto nyo. So, ito yung example niya. Makikita nyo naman sa preview kung anong itsura ng transition. Ganyan. So, hahanap lang kayo dito ng gusto nyong gamitin. Marami kayong choices dito na free. So, just like that. That's how you add transition nga dito sa Spring Video Editor. Okay. Ayan, nag-iba na yung itsura ng box white kanina, diba? And now, we are going to add overlay naman. So, ito yung paglalagay ng B-roll. So, itatap nyo lang yung overlay. Tapos, mapupunta na kayo dito again sa media. Tapos, hanapin nyo na yung gusto nyong iligay na video. Pwedeng mula dito sa video assets ng Spring. Pwede kayong mamili dyan. Ayan. Okay. Or from your video. So, example natin dito sa video ko. Like, gagawa kayo ng reaction video. So, hanap lang ako dito ng isang video. Ito, itatap nyo lang. Then, pag okay na, nakapili na kayo ng gusto nyong gawing overlay. Itap nyo yung cross mark dito sa taas. At ito, nakabalik na tayo sa timeline. Makikita nyo na siya dito sa preview. So, what I'm doing is, I want to resize it para kung gagawin nga natin siyang reaction video, di ba? Usually, nakalagay siya dito sa side. Wait, sobrang liit naman ito. Ayan. At ganyan nga po gumawa ng reaction video. So, kung ipi-play natin siya, ganito yung magiging itsura niya. Ayan, di ba? Another example natin, if you want to cover up naman yung buong clips, I mean yung A-roll, punta ulit tayo dito sa overlay. Tap natin yan. And then, punta ako dito sa media asset ng video. Ito, itatap ko to. Itong naka-built-in na sa Spring. Yan. So, i-back ko lang para makita nyo. So, ngayon, i-resize natin siya para mas maganda. At kapag okay na, makikita nyo na siya dito. Na-cover up niya na yung isang talking head video natin. At ganun nga po ang paglalagay ng overlay or picture-in-picture or B-roll na tinatawag dito. And for now, yan muna yung ituturo natin, ang basic editing dito nga sa Spring Video Editor. At kapag okay na kayo sa na-edit nyo, satisfied na kayo sa kinalabasan ng video nyo, ay pwede na natin siyang i-export. Pupunta lang kayo dito sa icon na to. Itatap nyo yan. At makikita nyo na dito, you can adjust the resolution up to 4K. Frame rate per second. Also, the quality, pwede nyong i-high kung gusto nyo. Ayan. And dito nga, makikita nyo sa baba yung remove outro. Ayun yung watermark niya. So, ang gagawin natin, i-on lang natin yan. Okay. And then, after that, just tap save as video at manunood ka na nga dito ng ads kapalit ng pag-remove ng iyong watermark. Okay? So, ito, hintayin mo lang siya. Please do not lock your device or switch to another app while saving. At kapag okay na, ayan, nakalagay dyan, complete. And that's it. That's how you do the basic editing using Spring Video Editor. At kung may mga katanungan ka pa nga, mag-comment ka lang dyan sa baba. Sasagutin natin yan. And if you find this video helpful, please don't forget to like, share, and subscribe kung hindi ka pa nga nag-subscribe. Again, this is Nikki, your ka-edit buddy. Happy editing. See you in my next one. Bye-bye!